Sa magandang hapon sa lahat. So, ang aking tatalakayin ngayong araw na ito ay patungkol sa pagbubuo ng banghay at dialogo. So, ano nga ba ang banghay? So, ang banghay o outline, ito ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento o paksa. Nakalalahad dito ng mga maayos ang mga pagsasalaysay na pangyayari tulad ng kung ano ang kahulugan ng mga pangyayari sa paksa. Maaari rin itong matawag bilang balangkas. So, sa pinakamahalaga talaga ang balanghay sa isang dula dahil ito yung kumbaga guide or isang outline na kung saan dito malalaman mo yung pagkasunod-sunod na pangyayari ng isang dula o kumbaga kung titingnan natin ang isang dula, di ba? Mas magandang tingnan kung meron talagang banghay ang isang dula. Kumbaga, malalaman talaga natin kung ano yung problema o ano yung mga suliranin na kinakailangan na masaayos ng isang dula o kung kumbaga from the start until sa pangwakas sa dula ay kumbaga meron talaga tayong mapupulot na mensahe dahil nga yung yung dula ay may banghay o maayos na banghay. So, dito din ay maaari din, tinatawag din natin itong balangkas. Na kung saan nga, sinabi ko ganina na sa banghay, dito yun, nagkasunod-sunod yung, makikita natin yung pagkasunod-sunod na pangyayari sa isang kwento o sa isang paksa ng isang dula. So, ang banghay daw, o ang banghay ng dula, bagaman limitado lang ito sa pisikal na aksyon ng mga tauhan sa mga pagbabago sa eksena, o kumbaga ito ay kahawig na isang kwento o nobela. So, sabi raw rito na ang banghay ay, kumbaga, makikita natin sa isang dula na limitado lang ang aksyon o kanang, kumbaga, so limitado lang ang aksyon ng isang tauhan dito o yung gumaganap na mga tauhan dito sa isang dula. Kumbaga katulad ng ito ng nobela o isang kwento. So, ang malaking bahagi ng pagiging matagumpay ng isang dula ay nakarepende sa tunggaliang nagpapatakbo sa mga aksyon. So, ang tradisyonal na banghay ay maikling dulang iisahing yugto ay gumagamit ng modelo ayon ni Aristotle sa trahedya Freytag Pyramid. So, ayon sa exposition, pagpatataas ng antas na aksyon, kasukdulan o rurok o pagbabang na aksyon at resolusyon o denouement. So, ito yung mga bahagi ng banghay. So, katulad din ng nobela at maikling kwento or kwento, so meron itong napapaloob na bahagi So, kumbaga, meron itong tatlong bahagi ng banghay. Meron ding simula, meron ding gitna, at meron ding wakas. So, sa simula, dito pa lamang ay mababanggit na ang mga kilos o paglinang sa tao o mga hadlang o suliranin. At kumbaga din, dito sa simula pa lamang, ikinakailangan na iyong banghay ay kumbaga nakakuha na talaga ng atensyon sa mga kumbaga manunood o sa mga mababasa para meron na kumbaga nga meron na nga silang idea kung ito pala yung papalabas o ito para mangyayari sa kwento. Kumbaga, isa din ito yung makakuha ng atensyon sa mga manunood o sa gustong bumasa o manood sa isang dula. Dito din ay mababanggit na yung mga handa o mga hadlang o mga suliranin na maaari nating malulutasan o malutasan natin ito sa wakas o sa gitna na bahagi ng isang petula. So, sa pangalawa naman ay ang gitna. So, dito, sa gitna naman ay naglalaman ito ng kawi-kawing maayos o pagkasunod-sunod na o magkakaugnay na mga pangyayari. So, sa gitna din, dito din natin makikita sa isang dula na kumbaga yung mga connection. Kumbaga meron ding connection ito sa ang gitna sa simula pa lamang. So, kinakailangan din sa gitna ay meron din talagang meron din yung mga kumbaga mga salita o mga ginagamit na mga action or iba pa na nakakuha talaga ng atensyon sa mga madla. At kinakailangan din dito sa gitna na
yung mga pangyayari ay nakasunod-sunod talaga. Kumbaga sa banghay ay sabi nga sa banghay, di ba, na kinakailangan na ito ay magkasunod-sunod na pangyayari sa isang dula. So, sa pamamagitan ng banghay, so, dito, makikita natin ng isang dula na ito ay maayos, kumbaga, hindi ito, kumbaga, di bitaw matawag na itong ay bati, mura bitaw kanang paikot-ikot lamang ang istorya. Tapos, ang panghuling na bahagi ng isang banghay ay ito ay ang wakas. So, dito, nagkakaroon na ng kalutasan ang suliranin. So, sabi ko nga kanina na sa gitna ay doon napapaloob yung mga suliranin o kinakailangan na lutasan o yung mga pangyayari sa isang dula. So, kumbaga dito din sa wakas ay doon na natin malalaman kung ano yung mga ginagawa ng mga aksyon o yung kung paano nila ito nilutasan, kung paano nila ito hinandol, kumbaga, ang isang mga pangyayari o yung mga suliranin na kinakailangan nilang lutasan. So, yan lang ang tatlong bahagi ng isang banghay. So, dumako naman tayo ang banghay ay may exposition, may papataas na antas ng aksyon, merong kasukdulan, merong resolusyon o konklusyon, meron ding pababang aksyon. So, ano nga ba kaya yung ibig sabihin ng limang iyan? So, tatalakayin natin iyan isa't isa. So, dito sa exposition, ito ang simula ng dula. So, karaniwang kinapapuluban nito ng mga impormasyon sa konteksto ng dula o paliwanag sa koleksyon o paliwanag sa sitwasyon. So, ipinakilala sa bahaging ito ang mga tauhan at dito bubuuin ang tono. Sisiguraduhin malinaw, maikli at interesante ang mga bahagi ito. Maaari ding magbigay ng mga hudyat o palatandaan sa kung anumang maaaring kalabasan ng kwento sa dula o kaya namang magmungkahi o kung anong temang makatutulong sa pag-unawa sa kwento. So, ang exposition pala, ito yung pinakasimula ng isang dula. Kumbaga dito, sinabi ko ganina sa banghay, di ba, na meron itong tatlong bahagi. So, ito yung simula, gitna at sa wakas. Kinakailangan natin itong paluuban ng mga magagandang salita, kumbaga, or yung mga nakakuha talaga ng mga atensyon sa mga madla natin. At dito din, siguraduhin din natin na ang simula natin ay dapat malinaw, maikli, at kumbaga sinabi ko ganina, makaka-interest talaga yung manunood, yung mamabasa. Kumbaga, mas maiganyo sila na gusto ko manood dito o gusto kong bumasa ng isang dula na ito, katulad nito. At kumbaga dito din ay kinapapaloban nito ng mga impormasyon ng konteksto ng dula o pinapaliwanag na yung mga sitwasyon. At dito din, maaari din nating magbigay na tayo ng isang hudyat o kumbaga tema ng isang or pag-unawa ng isang tema dito sa exposition sa dula. Sa pangalawa naman ay papataas na antas na aksyon. So sa bahagi ito, ipinapakita sa audience ang tunggalian at dito nagsisimula ang pangunahing aksyon. Kumbaga, kung maaaring siguraduhin may basihan sa totoong buhay ang anumang komplikasyon sa dula. So ito ay upang maging kapani-paniwala sa taga-manood ang mga pangyayari sa mga tauhan. So dito naman sa papataas na antas ng aksyon, so ipinapakita rito sa mga manunood or sa mga madla or sa mga audience ang mga tunggalian. Kumbaga dito nagsisimula yung mga pangunahing aksyon ng tauhan sa dula. So, maaari din itong, maaari natin itong mabase. So, mabase ito sa ating karanasan o yung mga, sa totoong buhay nating naranasan. So, susunod naman ay ang kasukdulan. So, ang kasukdulan, ito ang resulta ng serye ng mga pangyayari sa mga unang bahagi ng dula o
So, ang kasunod naman ay ang kasukdulan. So, ito ang resulta ng sarya ng mga pangyayari sa mga unang bahagi ng dula o ang bahaging kailangan ng harapin ng tauhan o ang pinakamabigat niyang suliranin o tunggali. So, dito sa mga kasukdulan, dito na magdiresulta yung kumbaga unang pangyayari ng mga nasa dula na kumbaga dito na malalaman o kung ano yung mga kinakailangan gawin ng isang tauhan upang malutasan o kumbaga dito na nakikita yung mga kinakailangan na malutasan yung mga suliranin. Kumbaga dito din napapalob yung mga problema o kumbaga to the climax. So, sa sunod naman ay ang pababang aksyon. So, sa bahagi ito naman ng dula, dito makikita kung nagtagumpay nga ba ang tauhan sa kanyang problema o kung nabigo siyang malabanan ang puwersa ng tunggali o maaring sa sarili, ibang tao, lipunan, kalikasan, teknolohiya o sa tadhana. So sabi ko nga kanina sa kasukdulan dito na napapaloob yung mga problema o mga suliranin na kinakailangan lutasan ng isang dula. So dito sa pababang action nga, dito daw napapaloob na yung mga maaring solusyon o maaring gawin ng isang tauhan sa isang dula o kumbaga kung paano nila ito malulutasan ang isang problema o suliranin sa kasukdulan. So dito din maaring ang problema ay maaring sa sarili, maaring sa ibang tao, sa lipunan, sa ating bansa o sa kalikasan o maaring din sa iba pa. Susunod naman ay ang resolution o conclusion. So dito, ipinapakita dito ang kinalabasan ng pagkipagtunggali ng tauhan. So maaring masaya o malungkot ang pagtatapos. So maaari din namang walang katiyakan kung tapos na ba ang kwento. So, di ba meron tayong nakikita na mga pelikula o isang kwento o nababasa natin na mga kwento o mga nobela na kung saan sa resolution o sa pangwakas sa kwento ay kumbaga makikita natin o mababasa natin na o masasabi natin sa ating sarili, bakit parang kulang o kumbaga meron pa bang part 2? Kumbaga, meron pa bang kasunod nito or ito na ba yung huli? Kumbaga wala kang ideya kung tapos na ba o wala kang katiyakan kung tapos na ba ang isang nabasa natin o napanood natin isang dula. So dito sa conclusion, so ang kinalabasan nito ay yung pagtutunggalian ng isang ng mga tauhan sa isang dula. So maari ding sa pangwakas maari malungkot, meron ding masaya, o iba't iba pa. So maari din itong kung mga sasabi ko kanina na walang katiyakan kung natapos ba ang isang dula o meron pa bang kasunod o meron pa bang part 2 o kumbaga nakulangan tayo sa ending bitaw, kumbaga nakulangan tayo sa wakas nila. Kaya nga mas maigi dapat na meron tayong happy ending yung conclusion natin o malinaw yung pagkakawakas ng isang dula o kwento. So ngayon naman dumako na tayo sa dialogo. So, dito lang ng nobela o maikling kwento na karaniwang binabasa. So, ang dula ay isang anyong pampanitikan na pinapanood at pinapakinggan. Kaya naman, ang isusulat na dialogo ay hindi lamang dapat magandang tingnan sa mga pahina. Kailangan ding maging natural din ang tunog nito kapag binibigkas. So, mahalagang dialogo sapagkat isa ito sa mga nagtatakda ng tono ng dula. Mahalaga din na ang dialogo dahil ipinapakilala nito yung karakter ng tauhan, 'di ba? Merong
um, merong dalawang tauhan, merong tauhang lapad at meron ding tauhang bilog. So sa tauhang lapad, ito yung hindi talaga nababago ang kanyang ugali o kanyang karakter sa isang dula. Tapos ang tauhang bilog naman dito, kumbaga nagbabago siya. Kumbaga halimbawa sa simula ay mabait hanggang sa meron siyang naranasan ng mga pang-aapi or kumbaga iba't ibang karanasan na o mga hinanakit. Tapos sa huli ay siya ay nagbago, kumbaga naging mabait siya noon at sa huli ay nagbago siya, kumbaga naging kontrabida na or naging palaban na siya kung gano'n. So dito sa dialogue daw, so hindi ito katulad na o hindi ito karaniwang na ang katulad ng isang maikling kwento na binabasa lamang. So ito ay isang panitika na kung saan kinakailangan natin ito mapanood o mapakinggan, dahil dito sa dialogo ay mababase natin kung ano yung tono ng isang dula. So nakakatulong ang mga dialogo upang mailarawan ang katangian o ugali ng tauhan sa dula. So katulad ko kanina nga, meron ding dalawa talaga ang klase ng tauhan, meron nagbabago o nagbabago yung kanyang katauhan sa isang dula, meron din namang nagsistay lang, kumbaga tauhang lapad lang siya. At dito din sa dialogo, dito natin mapabasa na katulad ng kapag ang dialogo ng isang tauhan ay kumbaga mahinhin o kumbaga yung kumbaga lang marespeto na tono, kumbaga kalmado lang. So dito natin masasabi o malalaman, ito ay tauhang lapad lamang lang, kumbaga hindi ito magbabago ang kanyang ugali o kanyang karakter. Next naman ay sa pagsulat ng dialogo, so paano nga ba magsalita mga teenager noong dekada 70, 80, 90 at sa kasalukuyan. So dito din sa dialogo, kung dito natin mababasihan din kung ano nga ba yung mga tono, kumbaga, o kung paano din magsalita ang isang teenager ngayon or teenager kumbaga sa kasalukuyan din, o kumbaga ano din yung mga paano magsalita yung matatanda o mga magulang natin o mga sabi nga ito, mga noong dekada 70, 80. So di ba kung ikukumpara natin yung ating mga lola, ating ina, tayo at yung mga maliliit natin mga kapatid, di ba kung ikukumpara natin yung mga salita, di ba kumbaga meron talagang diferensya, kumbaga merong pagkakaiba. So katulad ko, meron akong napapansin na sa aking grandma, kumbaga ho, opo, meron talagang kumbaga hindi sila sa ngayon kasi nasasakop na tayo ng mga modernong panahon, modern o teknolohiya. So kaya nga nakakalap tayo ng mga iba't ibang lingwahe. Meron din katulad ng diba, meron na tayong pet malo, which means malupet, shudi, like that, kumbaga pang millennial na talaga. Pero noong mga dekada 70, dekada 80, meron tayo ang mga salita doon ay kumbaga pang panahon din nila. So ano ang mga salitang kanilang ginagamit? So malalaman din natin to sa isang dialogo. So paano nga ba magsalita ang may makaya sa buhay o yung mga taong lumaki sa lansangan? So dito makukumpara din natin, kung mababase din. So dito din mababase din natin yung kumaga sa tono pa lamang ng isang pagsasalita ng isang tao, ito professional ito, o may kaya ito sa buhay, o mataas ang tayo dito sa buhay. Ito sa parang bastos o kumaga hindi marespeto, nasa lansangan ito. Kumbaga, meron talaga tayong kumaga pagkakaiba. Meron magsalita yung mga lawyer, mga doktor, mga teacher, diba?
kumbaga marespeto talaga sila magsalita. Kumbaga formal. Hindi katulad sa lansangan na kumbaga minsan nga walang galang, minsan nga hindi marespeto, kumbaga bastos. Pero hindi ko naman nila lahat din. Meron din namang mayroong mga professional o may kaya sa buhay. Pero kumbaga ang kanilang katangian or ang kanilang ugali ay parang lansangan din. So, hindi ko talaga nila lahat. Yan. So, paano magsalita ang bugado, ang guro at tindera sa pagkitap, driver ng piligap sa sabi ko na kanina. So, at then, dito din ay paano magalit ang mahiyain at ang hambog. So, paano nga ba? So, dito makikita o malalaman natin ito sa pamamagitan ng dialogo. Sunod naman ang kailan magiging formal o casual ang pagsasalita. So, sa dialogo, kung bagay yung sa tono ng kanyang boses, kung paano nga ba ito magsalita ang isang tao, kung ito ay by formal o sa casual ba o sa may kaya ka ba sa buhay o nandun ka ba sa lasangan o kumbaga mga teenager or hindi ba sa kasalukuyan. So, sa pamamagitan ng dialogo ay dito natin kumbaga nakukumpara ang isang tao. At doon lang po, maraming salamat.